maliwanag at naghahanda na dumalo sa isang manga convention. Sa kanyang kasabikan, hindi niya namalaya na tumawid na siya sa ibang mundo habang nakasakay sa isang eroplano kung saan umiiral ang magic at pantasya sa realidad. Nang makitang gumagamit ng mahika ang mga tao, iniisip lang niya na pumasok siya sa isang uri ng festival at nagsimulang kumuha ng litrato, hanggang sa dinilaan ng dragon ang kanyang mukha na akala niya ay isang laruan lamang. Nagtatampo si Yuan sa loob ng ilang araw na iniisip kung paano siya mabubuhay sa mundong ito. Ngunit sa kalaunan ay umaasa na napagtanto na maaaring siya ang pangunahing karakter. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising nang may lumapit na hardinero at nagtanong kung magbibigay ba siya ng entrance exam para sa Magic Academy. Nang makitang siya ay ganap na walang alam, dinadala siya ng hardinero sa pagsusulit. Umattend si Yuan sa pagsusulit kung saan kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa isang magic stone para sukatin ang kanyang skills. Kumpiyansa niyang inilagay ang kanyang kamay sa bato, na nagsimulang kumikinang sa hindi kapani-paniwalang puting liwanag. Ngunit higit sa kanyang pagkalito, ang lahat ay nagsimulang tumawa. Nilinaw ng tagasuri na ang bato ay kailangang magningning ng partikular na kulay na naaayon sa naaangkop na mahika, tulad ng pula para sa apoy at berde para sa hangin. Lumalabas na masyadong mahina ang magic ni Yuan para makapasok siya sa akademya. Nabigo, bumalik si Yuan sa hardinero na nag-aalok sa kanya ng trabaho upang mabuhay. Walang ibang pagpipilian, malugod na tinanggap ni Yuan ang kanyang alok. Lumipas ang mga araw at hindi nawawala ang dedikasyon ni Yuan sa kanyang trabaho. Sa kalaunan ay natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang mahika upang mapalago ang mga halaman. Isang araw ay nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa kagubatan malapit sa kanya, at nagpa siya na magsiyasat. Natagpuan ni Yuan ang dalawang lalaki na nakaluhod sa isang babae. Sinubukan niyang tumakas pagkatapos nilang makita siya, ngunit kalaunan ay naabutan nila siya at binubuli. Mamaya sa gabing iyon, eksenang nalulumbay si Yuan. Ang hardinero ay nagbigay kay Yuan ng isang binhi ng diwata, na sinasabi sa kanya na natagpuan niya ito sa kanyang mga paglalakbay ngunit hindi niya ito nagawang mapabulaklak. Napansin ni Yuan na ang kanyang selyo ay inilagay dito at sinubukan niya ang maraming paraan upang masira ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, isang gabi, hiniwa niya ang kanyang kamay at nilagay ang ilang dugo dito. Tila, hindi rin ito gumagana. Nagpasya siyang maglakad sa kakahuyan nang mapansin niya ang parehong babae na nakita niya ilang araw na nakalipas, sinisipsip ang dugo ng dalawang lalaki. Tumakbo si Yuan para sa kanyang buhay, ngunit madaling nahuli siya ng vampira, tinusok ang kanyang puso ng mga baging. Sa sandaling iyon, ang binhi ng diwata ay namulaklak sa isang diwata na si Mo Fei na nakatayo sa ibabaw niya. Iniisip ni Yuan na maaaring naroon siya upang tumulong, ngunit lumabas lamang si Mo Fei sa kanyang binhi upang patayin siya. Napansin ni Mo Fei na namamatay na si Yuan. Sinabihan ng vampira si Mo Fei na umatras mula sa kanyang biktima. Ibinaba ni Mo Fei si Yuan mula sa mga baging at inilagay siya sa lupa. Napansin niya na ang kanyang buhay ay mabilis na kumukupas, at nagpa siya na harapin ang vampira. Inatake ng vampira si Mo Fei, ngunit pinatay niya ito sa isang atake, at pinagaling si Yuan. Nagising si Yuan at napansin niya si Mo Fei na lumulutang sa hangin. Natutuwa siya na sa wakas ay gumana ang kanyang pamamaraan, at nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Sinabihan siya ni Mo Fei na huwag magpanggap na parang hindi siya kilala, ngunit walang ideya si Yuan kung sino siya. Nagalit si Mo Fei at sinabi sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit niya siya iniligtas ay gusto niyang siya mismo ang pumatay sa kanya. Nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, inatake siya ni Mo Fei. Pero kahit ilang beses pa niya itong atakihin, sa huli ay nasasaktan lang niya ang sarili niya. Napagtanto ni Mo Fei na ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay, at anumang pinsala ang dumating kay Yuan, ito ay dumarating din sa kanya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw si Wei Ersi, ang punong guro ng Magic Academy, at sinabihan si Mo Fei na tumigil na dahil sasaktan lang niya ang sarili niya. Hindi siya pinansin ni Mo Fei, at sinubukang atakihin muli si Yuan, ngunit napaatras siya. Sinabi ni Wei Ersi kay Yuan na huwag pansinin si Mo Fei sa ngayon, at iniabot sa kanya ang isang libro ng diwata. Isang manual na nagsasabi sa kanya na gumamit ng mga diwata. Sa sandaling mahawakan niya ito, ibinalik si Mo Fei sa kanyang seed form sa loob ng libro. Dinala ni Wei Ersi si Yuan pabalik sa akademya at nagpaliwanag tungkol sa mga diwata. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya ang libro, kailangan niyang sumali sa akademya at tulungan siyang hanapin ang vampira na nagtatago sa akademya.
Bilang kapalit, bibigyan din siya nito ng 2 pang binhi ng diwata. Ang libro ay nagpalit sa Anyong Xiao, isang maliit na diwata at pumasok sa telepono ni Yuan. Kinabukasan, labis na ikinagulat ng lahat, si Yuan ay pumasok sa akademya at agad na bumuo ng mga tunggalian.